Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga naganap sa Singapore kung saan ang Pangulong Marcos Jr. ay nagsalita as keynote speaker sa security dialogue hosted by the International Institute of Strategic Studies. Nako, medyo may kapalpakan na naman. Lumutang na naman ang kapalpakan. Nakakayak. Okay, i-remind ko lang ang dark chocolate. Meron na tayong stock. Pwede nang mag-order. Ito pa rin ang kontakin nyo. 0916-9000-997. Kahit saang sulok ng Pilipinas, pwede nang i-deliver sa LBC. One day lang may deliver na at hindi na matutunaw yung dark chocolate. Okay, sa Philippine Star na headlines ngayon, ang title is Killing of Pinoy at Sea, an Act of War. Yun po summary sa speech ng Pangulo. Sa question and answer portion, pagkatapos niya magsalita, yun, tinanong siya, ano ang red line? When will China cross the red line? Kasi binubuli nga tayo ng China eh. Nakakainis din itong China. I'd like to make myself clear. Hindi ako pro-China. Kung malakas lang sana tayo, pwede nang makipaggera sa China. Kailangan wala. Hindi natin kaya eh. Excuse me. Mas kailangan pa rin ng pasensya. Ang masama, ito, dahil sa policy ng Pangulo, masyado na siyang dikit sa US ngayon. Umaasa sa Mutual Defense Treaty. So, itong statement niya sa Singapore, parehas sa statement niya sa Pilipinas last month nung tinanong siya ng mga foreign correspondents ano ang basihan para i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Ganon din, death of a Filipino. Ayokong may mamamatay na Pilipino sa West Philippine Sea. Never. Talagang lalaban tayo. Kailang, let's face reality. Kaya na ba nating labanan ang China? Wala. So, ang Pangulo, sa kanyang foreign policy, dumikit. Grabing pagdikit niya sa US. Kabaliktaran sa kanyang pangako o kanyang platform nung kampanyahan pa bago yung election 2022. Very clear yung sabi niya na hindi tayo pwedeng pumagitna sa bangayan ng US at China dahil isang pagbahing lang ng US or China, mabubura tayo sa mapa. Tandang-tanda ko yan. Sabi niya, dialogue lang natin with China ang kailangan. Walang pakialam ang mga foreign powers. Ngayon, grabe, dikit na dikit sa nakailang beses na siyang trip sa US, 3 beses na. So, umaasa siya, paniwalang-paniwala siya sa sinasabi ng US government na ironclad commitment. Pag, sinobrahan na ng China yung pambubuli nila, nandyan ng US na makikipaggera. But then, grabe, paulit-ulit ko na lang sinasabi to. Sa Mutual Defense Treaty, pag i-invoke, example, namatay ang isang Pilipino, civilian man o sundalo, i-invoke ngayon ng PBBM admin. Alalahanin natin na ang nakalagay sa Mutual Defense Treaty, bago makipaggera ang Amerika, tumulong sa Pilipinas, pupunta pa sila sa US Congress. Kailangan ng approval ng US Congress.
Ito ang hindi ma-realize ng administrasyon ngayon. So ang tanong, ang US Congress ba, papayag ba nga na makipagyera with China over the death of one Filipino? Ano sa tingin nyo? I'm sorry, to me, hindi. Hindi yan magdideclare ng gera. Ano lang? Suportahan lang tayo in terms of bunganga or maybe in terms of war materials kagaya ng nangyayari sa Ukraine. Not a single soldier, American soldier, nasa Ukraine. Ano lang binibigay? Billions of dollars. Ayun. Daming namamatay na Ukrainian citizens. Gera. Dito na yung tinatawag na proxy war. Yan po ang nakikita kong gustong mangyari ng US. Kagaya sa Ukraine, ginagamit niya ang Ukraine para girahin ang Russia, para humin ang Russia. Ang US, hayahay kung sa Bisaya. Nandun lang sa likod. Sige, pagpatayan kayo dyan, kami lang dito. Relax lang. Ganon din, ang gusto ng US, tayo ang makipagyera sa China at ang US nanunood lang. Payag pa tayo noon. Proxy war. Okay? So, hindi ako maniwala na tutulungan tayo ng US over the death of one Filipino. Patulitin ko, hanggat maari, huwag sanang mangyari yan na may mamamatay na Pilipino. Okay? Ito, sa nangyaring dialogue sa Singapore, nandun din ang US Defense Secretary si Lloyd Austin at ang China's Defense Minister Dong Jun. Nag-meeting sila. Okay? Nag-uusap. Which is good. Nag-uusap. Kaya lang, during the meeting, sabi ni Secretary Austin na in-emphasize niya yung freedom of navigation under international law, especially in the South China Sea. Ito ang klaro na interest ng US, yun lang makadaan sila sa ruta na yan, yung sa West Philippine Sea, kasi daanan yan eh. Yan lang ang concern nila. Wala silang concern sa atin, yung talagang kapakanan ng Pilipino. I don't believe so. Kung tinutulungan man tayo, kaunting tulong, parang palimos, para lang gamitin tayo na i-pressure ang China na huwag guluhin yung highway, yung freedom of navigation. So yun lang, ang gusto ng China, ng US, freedom of navigation. Sabi naman ng China, hindi rin pabubuli ang China. Sabi ng China's Defense Minister, sabi niya na US was stoking tensions through its military presence in the region. Nanggugulo lang daw ang US, sabi naman ng China. So, anong sinabi ng Pangulo? Marcos said tensions between the US and China were destabilizing for Southeast Asia. Correct. Calling on Washington and Beijing to work harder to resolve this dispute. Nag-uumpugan sila dahil sa freedom of navigation. Sabi ng Pangulo, their rivalry is constraining the strategic choices of regional states. Their contest is exacerbating flashpoints and has created new security dilemma. Correct. Nag-uumpugan eh. So kung may dalawang puwersa nag-uumpugan, delikado ka kung makisama ka. Kaya ang nangyayari ngayon dahil dumikit na ang Pangulo, yung kanyang foreign policy statement ng kampanya, sabi niya, we should be friends to all, enemy to no one. Di ba klaro yan na sinasabi niya? O ano ngayon? Friends to US, but enemy
to China. Yan na, kaya naiipit na tayo ngayon dahil sa foreign policy ng ating Pangulo. So, ito na, EDCA sites, nako, siyam na military camps natin, pwedeng mag-stay ang US, walang renta. Ano lang meron? Palimos, yung ilan ba yun? 500 million lang na security assistance. Compare mo sa Taiwan, ilang billion yun, I think $8 billion ang Taiwan. Ang Israel is $26 billion. Ang Ukraine is 64 billion. Tayo 500 million lang. Silsilyo. Parang palimos. Sabi nga ni ex-senator Ping Lacson is para tayong namamalimos. Nawawala na tayo ng self-respect and dignity. So, yan po ang kaganapan sa sana maiwasan na makipaggera dahil talon-talo ang Pilipinas sa ganitong pangyari. Naiipit tayo ng dalawang superpower.